Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. Ngayong araw, November 9, 2025, Sunday. Nagpapatuloy ang life-threatening na kondisyon sa Bicol Region habang si Super Typhoon Uwan ay kumikilos pa west-northwest sa kahabaan ng coastal waters ng Camarines Norte. Alamin natin ang pinakabagong update sa Super Typhoon na ito. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong hapon, nakita ang mata ni Super Typhoon Uwan sa layong humigit kumulang 135 kilometers sa north-northwest ng Virac, Catanduanes. Taglay ni Uwan ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa sentro, may pagbugsong hanggang 230 kilometers per hour at central pressure na 935 hectopascals. Mabilis ang kanyang galaw na 30 kilometers per hour pa west-northwest at napakalawak ng sirkulasyon dahil ang strong hanggang typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 900 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit wala sa mismong track ay maaari nang maranasan ang malalakas na bugso ng hangin, bigla ang buhos ng ulan at mapanganib na alon. Sa ngayon, nakataas ang pinakamataas na babala, ang signal number 5. Nasa ilalim nito ang southern portion ng Quirino, southeast ng Nueva Vizcaya, northeast ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Pulilio Island, hilagang bahagi ng Camarines Norte, hilaga at silangang bahagi ng Camarines Sur at hilagang bahagi ng Catanduanes. Sa antas nito, asahan ang extreme threat to life and property. Maaaring tangayin ng bubong kahit ng matitibay na bahay, mabunot ang malalaking puno, bumuwal ang mga poste at billboard at maputol ang kuryente at komunikasyon ng matagal. Nakataas din ang tropical cyclone wind signal number 4 sa southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, southern Ifugao, Benguet, southern part ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora at Nueva Ecija, pinakahilagang bahagi ng Zambales, northeast ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern part ng Bulacan, hilagang parte ng Rizal, hilaga at silangang parte ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur at northeast ng Albay. Inaasahan ng significant hanggang severe na pinsala. Sa mas malawak na saklaw, nasa tropical cyclone wind signal number 3, ang southern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, central at southern part ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, southern part ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Tarlac at Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Rizal, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon, Icao at Burias Island, gayon din ang Northern Samar. Dito inaasahan ang moderate hanggang significant na pinsala sa mahihinang struktura. Nasa tropical wind signal number 2 naman ang natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon at natitirang bahagi ng Masbate. Gayon din ang Eastern Samar, Biliran at Hilaga at gitnang bahagi ng Leyte. Asahan dito ang minor hanggang moderate na pinsala. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang Batanes at hilagang bahagi ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Island. Sa Visayas, saklaw ng signal number 1 ang natitirang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, kabilang ang Dinagat Island, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, may mataas na posibilidad na lumampas sa 200 mm ang mga pag-ulan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Ang ganitong volume ay kritikal. Mabilis mapupuno ang maliliit na ilog at sapa, posibleng magka-flash flood sa urban areas. Inaasahan din ng 100 hanggang 200 mm na ulan ngayong araw sa Pangasinan, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Masbate, Sorsogon at Northern Samar. Bagamat mas mababa ito kaysa sa core belt, sapat na para magdulot ng malawakang baha lalo na kung sasabay sa high tide o baradong drainage.
Samantala, nasa 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Samar, Eastern Samar at Biliran. Para bukas, mas titindi ang ulan sa kanlurang bahagi habang tumatawid ang core ng bagyo sa Luzon Corridor. Posibleng higit sa 200 millimeters sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Ito ang window para sa malalaking pagbaha at mabilis na pagtaas ng level ng mga ilog. Nasa 100 hanggang 200 millimeters naman ang inaasahang ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan. Pagsapit ng Tuesday, November 11, inaasahan pa ring may residual na 50 hanggang 100 mm sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet dahil sa wrap-around rain at posibleng trough interactions. Kahit pa lumalayo na ang sentro, nananatili ang banta sa mga downstream community. Sa track at intensity outlook, hindi dapat nakatutok lamang sa guhit ng sentro dahil maaaring gumalaw ito sa loob ng forecast confidence cone. Malalakas na ulan, malalakas na pressure na magtutulak sa dagat pasulong at mapaminsalang hangin ay maaari pa ring maranasan ng malayo sa mismong landfall point. Sa kasalukuyang projection, magpapatuloy si Uwan sa west-northwestward sa susunod na 24 hours. Daraan malapit sa Calagwas at Polillo Island ngayong hapon o gabi bago tumama sa kalupaan sa Central Aurora ngayong gabi o madaling araw bukas sa antas na super typhoon o upper limit typhoon. Posibleng maranasan ng Calagwas at Polillo ang direktang hagupit ng eyewall kahit hindi tumama ang mismong mata sa lupa. Kaya ituring na landfall-like ang epekto. Matapos ang pagtama, tatawirin ni Uwan ang bulubundukin ng Northern Luzon kung saan hihina dahil sa terrain interaction. Ngunit inaasahang mananatili sa typhoon category habang lumalabas patungong Lingayen Gulf o baybayin ng Pangasinan o La Union bukas ng umaga. Mula bukas hanggang Tuesday, unti-unti itong tatalikod pa northwest hanggang north habang humihina. At sa susunod na araw ay liliko pa northeast patungong Taiwan Strait. May posibilidad na tumama sa kanlurang Taiwan at mabilis na humina bago muling lumabas bilang mahina ng sistema. Para sa katubigan, merong gale warning sa buong seaboards ng Luzon, sa silangan at gitnang seaboards ng Visayas at sa silangang seaboard ng Mindanao. Sa loob ng 24 hours, maaaring umabot ang alon sa antas na very rough, high o very high sa paligid ng Isabela, Aurora at Camarines Norte kasama ang northern at eastern seaboards ng Polillo at Catanduanes at hilagang seaboards ng Camarines Sur. Inaasahan ang taas ng alon na maaaring umabot hanggang 14 meters. Sa seaboards ng La Union at Pangasinan hanggang 12 meters, sa silangang baybayin ng mainland Cagayan hanggang 10 meters, sa Ilocos Norte at ilang silangang baybaying bahagi ng Bicol at Northern Samar 9 meters, sa Babuyan at Zambales at natitirang bahagi ng mainland Cagayan up to 8 meters. Sa Batanes at silangang baybayin ng Quezon at Polillo 7, sa Burias at Ticao, kanlurang bahagi ng Lubang at Bataan at ilang silangang baybayin ng Quezon at Eastern Samar at natitirang seaboards ng Bicol hanggang 6 meters. Sa Marinduque, Romblon at Biliran, ilang silangang baybayin ng Oriental Mindoro at Masbate, Hilagang Leyte at kanlurang Samar at natitirang seaboards ng Quezon at Northern Samar hanggang 5 meters. At sa Lubang, Surigao del Sur, Batangas, Occidental Mindoro, bahagi ng Calamian at Oriental Mindoro, Dinagat at Siargao at silangang Davao Oriental hanggang 4.5 meters. Sa ganitong kondisyon, mapanganib ang anumang uri ng sasakyang pandagat, manatili sa ligtas na pantalan. Kung nasa laot, maghanap ng kanlungan sa pinakamalapit na safe harbor at iwasan ang papasok na bugso ng hangin at alon.